Kamusta mga kadani? Sa video na ito ating pag-uusapan ang kwento ng HM Transport Incorporated. Paano nga ba sila nagsimula? Saan hango ang pangalang HM Transport, mga subsidiaries nito at mga pangunahing terminal sa kasalukuyan? Kaya tapusin nyo itong video mga kadani hanggang dulo. Pero bago tayo magsimula mga kadani, kung mahilig ka sa mga ganitong content ay pwedeng pakipindot naman yung subscribe button para updated ka kapag nag-upload ako ng bago kong video. Maraming salamat mga kadani! Taong 1980s na itatag ang Laguna Transport Company Incorporated o LTCI bilang sister company ng Jam Transit. Layunin nitong maghatid ng mga pasahero mula Santa Cruz, Laguna patungong Loten, Manila at Cubao, Quezon City. Mahigpit noon ang kompetisyon sa rutang ito. Isa sa mga pangunahing karibal ay ang Kapalaran Bus Lines na kalaunan ay nawala noong kalagitnaan ng dekada 1990s dahil sa mga alitan sa paggawa. Pagsapit ng taong 2001, nagkaroon ng malaking reorganisasyon. Isang malaking split out ang naganap. Mula rito, isinilang ang HM Transport Incorporated na nagsimulang magsilbi sa mga rutang Santa Cruz patungong Cubao at Santa Cruz patungong Alabang. Kasabay nito, itinatag din ang Green Star Express na tumakbo naman sa rutang Santa Cruz patungong Loten. Samantala, ang dating Laguna Transport Company Incorporated ay binago ang pangalan at naging Laguna Express Incorporated. Pagsapit ng 2007, muling nirebrand ito bilang Calamba Megatrans Incorporated na nagsilbi sa rutang Calamba patungong Plaza Loten, Santa Cruz patungong Cubao, at minsan ay Santa Cruz patungong Alabang. Sa puntong ito, naging dominanteng bus operator sa probinsya ng Laguna ang HM Transport at Green Star Express. Ang kanilang pangunahing terminal ay matatagpuan sa Barangay Pagsawitan, Pagsanhan, Laguna, sa dating garahe ng Kapalaran Bus Lines. Ngunit nagbago ang takbo ng operasyon ng bilhin ng Jackliner Incorporated ang Green Star Express at Laguna Express Incorporated. Hindi lamang pagmamayari ang nailipat kundi pati mga franchise, ruta, at ilang ari-arian ng kumpanya. Bago ang buyout mga kadani, magkakahiwalay ang terminal ng Green Star at Laguna Express. Ngunit matapos ang pagbili, pinagsama ng Jackliner ang operasyon at inilipat ang lahat sa dating terminal ng HM Liner. Ginawa ito para sa operational efficiency, mas madaling pamahalaan ang fleet kung nasa iisang hub, at dahil sa strategic location na mas maginhawa para sa mga pasahero. Dahil dito mga kadani, mas lalo pang lumakas ang presensya ng Jackliner Group sa Laguna at Karatig probinsya, at mas napalawak ang kanilang network ng mga rutang papuntang Metro Manila at iba pang destinasyon. Samantala ang HM Transport Incorporated ay nanatiling independyente at patuloy na naglilingkod sa rutang Santa Cruz patungong Cubao, Santa Cruz patungong Alabang, at iba pang destinasyon sa Metro Manila at Laguna. Itinatag ang HM Transport sa pamumuno ni Engineer Homero A. Mercado, isang kilalang bus operator at dating pangulo ng Jam Group of Companies. Mula sa kanyang mga inisyal nagmula ang pangalang HM Transport, H sa Homero at M sa Mercado. Maliban dito, nagsilbi rin siyang pangulo ng Southern Luzon Bus Operators Association at naging kinatawan ng United Transport Coalition, One Utak Party List na kalaunan ay nakilala bilang One Jam G Party List. Hindi rin nagpahuli sa inobasyon ng HM Transport. Noong 2004, ito ang naging kauna-unahang provincial bus operator na gumamit ng alternatibong fuel. Ilang unit ng kanilang fleet ang ginamitan ng compressed natural gas at liquefied petroleum gas bilang kapalit ng diesel. Naging huwaran ito at sinundan ng iba pang bus companies tulad ng Green Star Express, Batangas Star Express Corporation, RRCG Transport, at Binyan Bus Line. Subalit, matapos ang halos isang dekada, unti-unting natigil ang programang ito bandang 2014 hanggang 2015. Sa kasalukuyan, ang HM Transport ay nananatiling isa sa pinakamalalaking bus operator sa Pilipinas. Sa probinsya, patuloy nitong pinaglilingkuran ang mga rutang mula Laguna patungong Metro Manila at pabalik. Sa lungsod naman, pinatatakbo nito ang Worthy Transport Incorporated na bumibiyahe mula Pasay at Maynila, dumaraan ng Baclaran, Ayala Avenue, at Pasita Complex, at umaabot hanggang SM Fairview sa Quezon City. Una dyan mga kadani ay ang Worthy Transport Incorporated. Ito ang backbone ng kanilang city operation sa Metro Manila patungong Laguna, kabilang ang rutang Airport Loop, Loten, Ayala, Pasita Complex, at SM Fairview. Pangalawa mga kadani ang South City Express Incorporated. Kasama sa core fleet, bumubuo ng mahalagang bahagi ng Provincial Service Network. Pangatlo mga kadani ang Silver Star Shuttle Tours and Transport Incorporated. Nakatuon sa shuttle at tourist shuttle services na bahagi ng kanilang pagpapalawak. Pang-apat mga kadani ay ang Pascual Liner. Collaborator para sa city routes tulad ng BGC patungong Alabang na nagbibigay dagdag na flexibility sa network. At panghuli mga kadani ang Original Transport Service Cooperative Incorporated. Cooperative arm ng kanilang serbisyo na nakapaloob pa rin sa kanilang umiiral na operasyon.
Sa Metro Manila, nananatiling mahalaga ang Cubao Terminal sa Monte de Piedad Corner EDSA. Dito nakasentro ang operasyon para sa mga biyahe papunta sa Laguna, partikular sa Santa Cruz at Calamba. Isa rin sa pinakaaktibong terminal ang nasa Alabang, Muntinlupa kung saan tumatakbo ang linya patungong Plaza Loten at iba pang destinasyon sa Maynila. Dagdag pa rito, naging mahalagang bahagi ng kanilang city-to-province connection ng terminal sa Market sa Taguig na may mga rutang diretso papunta sa Nuvali at Calamba. Nabanggit din ang kanilang presensya sa PITX bilang alternatibong sakayan patungong Laguna at iba pang destinasyon. Sa mga probinsya naman, nananatiling matatag ang operasyon ng HM Transport sa Laguna. Ang Pasita Complex sa San Pedro ay nagsisilbing isa sa pinakadinadayong terminal, lalo na ng mga biyaheng Pasita papuntang Market. Bukod dito, ang Santa Cruz Terminal ay patuloy na nagiging mahalagang hub para sa mga biyahe papuntang Cubao, lalo na sa rutang dumadaan sa C5. Isa pa sa mga sentrong operasyon ay ang Calamba Terminal na nagsisilbing pangunahing sakayan ng mga pasahero papuntang Metro Manila. Hindi rin nawawala sa listahan ng Araneta City Busport sa Cubao na ginagamit bilang pick-up station para sa mga biyahe patungong Santa Cruz, Laguna. Dahil dito, mas naging accessible sa mga pasahero mula Quezon City at kalapit na lugar ang mga biyahe ng HM Transport. Ang HM Transport Incorporated ay nagsimula gamit ang mga Japanese brands gaya ng UD Nissan Diesel, Isuzu, at Hino na matagal naging pangunahing gamit sa kanilang provincial routes. Kalaunan, nadagdagan ang kanilang fleet ng mga Korean brands tulad ng Daewoo at Hyundai na karaniwang ginagamit sa malalaking biyahe mula Metro Manila papuntang Laguna. Pagsapit ng mas bagong dekada, pumasok naman ang mga Chinese brands na ngayon ay bumubuo ng malaking bahagi ng kanilang operasyon. Kabilang dito ang Higer, Yutong, Golden Dragon, Kinglong, Asia Star, at Ankai na nagsilbing modernong alternatibo para sa mas maraming pasahero. Ngayong 2025, ang kanilang fleet ay binubuo pa rin ng kombinasyon ng mga Japanese, Korean, Chinese, at European brands na patuloy na ginagamit sa kanilang mga pangunahing ruta. Sa kasalukuyan, tinatayang 400 plus na bus ang bumubuo sa kanilang fleet, kabilang na ang mga subsidiary tulad ng South City Express, HM Liner, Worthy Transport, at Silver Star Shuttle and Tours. Sa laki ng kanilang fleet, nakapagbibigay sila ng tuloy-tuloy na biyahe at mas malawak na saklaw ng serbisyo para sa libo-libong pasahero araw-araw. Sa kabuuan, ang kasaysayan ng HM Transport ay sumasalamin sa pagbabago, kompetisyon, at inobasyon sa industriya ng pampasaherong bus sa Pilipinas mula sa pinagmulan nitong LTCI noong 1980s sa pagsilang nito noong 2001 sa ilalim ni Engineer Homero A. Mercado hanggang sa integrasyon nito sa mas malaking Jackliner Group at sa patuloy nitong papel bilang isa sa mga leader ng modernong bus operation sa bansa. At yan mga kadani ang kwento ng HM Transport. Nasubukan mo na bang sumakay sa bus na ito? Pwede paki-comment naman at kwento ang naging karanasan mo at aking babasahin. Maraming salamat! At dito ko muna tatapusin ang ating video mga kadani. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod pang mga video.